Mga kaibigan, patuloy po natin tinutuguran ng kasong idinulog sa atin na si Julian Ventura tungkol sa kanyang asawang si Jong Hoon Kim na blacklisted sa Pilipinas. November 19, 2009 pa siya i-deport at 2 taon nang hindi nakikita ang kanyang mahal sa buhay dito sa Pilipinas na nasa Gapan, Nueva Ecija. Live po natin makakasama sa studio si Attorney Maria Antoinette Mangroba, ang spokeswoman at Acting Intelligence Chief ng Bureau of Immigration. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Opo. Magandang hapon po sa ating tagapanood. Lagi-lagi po kami nakakarinig ng blacklisted na mga foreign nationals. Ano bang ibig sabihin nito sa kabuuan? In general po talaga, ang blacklisted foreign national ay hindi na po maaaring makapasok ng ating bansa. Marami pong kahadahilanan yan. Pwede pong sila ay napag-alaman na overstaying alien, maaari din pong sila ay nakapag-commit ng iba pang mga immigration violation katulad po ng pagtatrabaho ng walang kaukulang visa. Tama po. Or nakapag-engage in any activity na mapag-aalaman natin na undesirable activities. So, yan po ang mga ilang halimbawa nang maaari po ang foreign national ma-blacklist. Dito po sa ating dinulog na kaso, kaya po siya na-blacklist dahil siya po ay mahigit 8 months overstaying. Ngayon po, hindi po siya nakapagbayad ng visa extension fees niya at dineclare po siyang isang indigent. At kahit sino pong foreigner na mapag-alamang indigent base sa declaration ng kanyang embahada, ay ibina-blacklist po ng ating Bureau of Immigration. Itatanong po natin bakit. Ibig sabihin po nito, hindi po siya nakapagbayad ng kaukulang fees para na nauukol sa ating gobyerno bilang bayad niya sa pananatili sa ating bansa. Opo. Ma'am, magkano ba yung immigration fees na yan? Immigration fees po ba ang tawag po rito? Oho, visa extension fees yun. Nagva-vary po siya. Month by month po siya china-charge at more or less po 2,000 pesos a month. Dun sa ating kaso na idinulog, I understand that he is married to a Filipina. Yes. So, maaari po sanang in-applyan sana siya ng isang permanent resident visa. At hindi na niya kinakailangang buwan-buwan magbayad. Opo. Oho. In 2,000 pesos na ibabayad po sana niya every month, na-lift na sana. Oho, nakakuha po siya ng mas permanenteng visa na mag-aalaw sa kanya na manatili sa ating bansa ng kahit gaano katagal niyang magustuhan dahil nga po sabi niyo, may pamilya na siya dito. Paano yun? Ibig sabihin ba, ma'am, itong kaso ni Jong Hoon Kim ay hindi na po maalis sa listahan? Mananatili siyang blacklisted? Pwede naman po mag-request yung ating foreign national on behalf of his, sa sarili niya, sa pamamagitan po ng kanyang Pilipinong asawa, na mag-request for the lifting of his name in the blacklist. Maaari po niyang gawin yan sa pamamagitan ng pagsulat ng isang official letter at pagpapa-assess po kung magkakano yung pinagkakautang niya sa ating pamahalaan, yung hindi niya nabayaran nung siya'y pinaalis nung 2009. Ito po, ang pag-lift po ng blacklist ay discretion po ng Honorable Commissioner ng Bureau of Immigration. But maaari pong isite ng ating kababayan na may pamilya po itong foreign national dito. Tama po. Kaya kung maaaring mapayagang makabalik upon payment po nung kanyang pagkakautang. Ayun. Kung ilang buwan siya nanatili po rito at ilang buwan yung hindi niya nabayaran, lahat yun dapat niyang bayaran? Oo, bago po mag-grant yung lifting niya, ay pababayaran mo muna sa kanya yung mga hindi niya nabayaran. May record po ba kung ilang buwan na nanatili ang foreigner dito sa ating bansa? Ito po sa case po niya ay mahigit 8 months. So, i-compute po namin kung magkano po yung arrears niya sa immigration. So that is 2,000, ano po? 8 months, di sana nasa 16,000 lang? Plus, computation of penalties po. Okay, so magkano lahat yon kung tutusin? Hindi naman po masyadong malaki. Ang guarantee lang po sana nitong ating kababayan, pag nag-request siya, na mag-a-apply na siya ng natatamang visa dahil po kasal naman po siya sa isang Pilipina. Oo nga po, kung tutusin talaga medyo para yatang napakagaang nung babayaran niya dito sa ating bansa. Tama po. Kung gusto niya talaga manatili. Tama po. At to maintain po yung kabuuan ng pamilya nila dito. Opo. Sakali ba, ma'am, ang kanyang pamilya magdesisyon na sumunod sa kanya sa Korea, meron bang epekto ito? Ay, wala pong epekto ito.
maganda rin pong isipin nilang option yon na wala pong epekto yung pagkaka-blacklist po ng Korean national sa pagbisita po ng kanyang pamilya sa Korea. Oh, sa ngayon po ba nagpunta na yung pamilya ni John Hoon Kim sa inyo, Bureau of Immigration? Sa amin pong opisina ay Wala hindi pa po. Ayun. So ano may payo po natin kay ano mo pangalan to, Julian Ventura, kung sakasakali na gusto niya talagang ma-lift yung blacklist ng kanyang asawa? Una sa lahat, sumulat siya officially addressed to the Honorable Commissioner Ricardo A. David Jr. At i-narrate niya, kwento niya yung dahilan kung bakit yung asawa niya ay nag-fall into financial distress or hindi nakapagbayad noong 2009. At pakita rin niya yung patunay na talagang kasal sila. Kasi po, sa totoo lang po, yung pag-lift ng blacklist ay for the consideration of the Filipino spouse and the Filipino family. So napakahalaga po na mapakita na talaga pong mag-asawa sila at may pamilya po itong Korean national. Tama po. At the same time, yung willingness at pagbabayad nung pagkakautang sa ating pamahalaan na hindi nabayaran nung huli siyang umalis. Lalo pa naman ngayon na alam natin ang mga Korean national, parang second home na itong Pilipinas. At napakadali naman siguro na magbayad kung ano man ang kailangan bayaran dito sa ating bansa para sila makapanatili. Kaya dapat, first and foremost, etong gagawin ng pamilya ni John Hoon Kim at ni Julian Ventura. Siguro paalala rin po for all the foreigners in the Philippines to always keep your stay in the country updated. Ibig sabihin po, nakalagay po sa passport, it is indicated in the passport as to the duration of stay that you can stay or live in the Philippines. So, if it has already or is about to expire, to please visit the nearest immigration office and update your stay because the effect of you staying in the country more than your authorized stay would be like this, blacklisted. Nako, napaka pangit na tayo ma-blacklist, kaya gawin na po natin yung ating magagawa habang tayo nasa Pilipinas at nanganganib na mapunta sa ganitong kalagayan. Ano po? Attorney Mang Robang, maraming salamat po sa oras po ninyo. Maraming salamat din po sa pagkakataon and it's nice to be with you. Thank you, ma'am. Mga kaibigan, si Attorney Maria Antoinette Mang Robang, ang spokeswoman at Acting Intelligence Chief ng Bureau of Immigration. Magbabalik po ang responde, tutok na ba?